Muling naging usap-usapan si Ron Harper Sr. matapos ang kanyang pahayag patungkol kay LeBron James habang kasali sila ng kanyang mga anak na sina Ron Harper Jr. at Dylan Harper sa Shooting Stars Challenge nitong Sabado. Sinabi ni Ron Harper Sr., I'm not LeBron James. I'm not going to tell my kids what they have to do. I just want my kids to makikita ang pagkailang ng kanyang mga anak matapos ang pahayag, bagay na umani ng iba't ibang reaksyon online. Ang komento ay malinaw na patama sa sitwasyon ni Bronny James na napili ng Los Angeles Lakers noong 2024 na NBA draft upang makasama ang kanyang ama sa NBA, isang matagal ng pangarap ni LeBron. Gayunpaman, ilang beses nang sinabi ni Bronny na sarili niyang desisyon ang pagpasok sa liga, lalo na matapos niyang lampasan ang cardiac arrest noong 2023. Kapansin-pansin din na dati nang ipinagtanggol ni Harper Sr. si LeBron laban sa mga kritisismo kaugnay ng isyong ito. Habang sa torneo, nagtapos ang Team Harper sa ikatlong pwesto na may 18 puntos. Samantala, nagharap din ang magkapatid sa Rising Stars Games kung saan nanalo ang Team Melo laban sa Team Austin. Pero kayo mga idol, biro lang ba ito o may laman ang sinabi ni Harper Sr.? Samantala, Indiana Pacers forward Pascal Siakam mariing itinanggi ang mga alegasyon na sinasadya ng kanilang koponan ang pagtatank ngayong season. Sa gitna ng isyu ng liga laban sa mga koponang umano'y hindi seryoso sa kompetisyon, iginiit ni Siakam na patuloy siyang nagbibigay ng buong effort sa bawat larong kanyang nilalaruan. Ayon kay Siakam, hindi niya maintindihan kung bakit nadadamay ang Pacers sa usapin ng tanking, lalo't halos hindi siya nagpapahinga at isa siya sa may pinakamaraming minutong nilalaro sa buong roster. Sinabi pa ni Pascal Siakam, I don't know what that comes from. I mean, I think for me personally, I mean, I feel like my name was in it, and I mean, I play almost every game. I have the most minutes. I mean, I think a couple of years ago, when I was still in Toronto, I mean, I played the most minutes in the whole league. Umiinit ang usapin ng tanking matapos pagmultahin ng NBA ang Utah Jazz at ang Pacers dahil sa mga issue sa player availability at reporting. Ayon sa liga, layunin nitong mapanatili ang integridad ng kompetisyon lalo na habang papalapit ang draft at All-Star break. Sa kasalukuyan, hirap ang Indiana matapos mawala si Tyrese Haliburton dahil sa malubhang injury, dahilan kung bakit napag-iwanan sila sa Eastern Conference standings. Gayunpaman, malinaw ang mensahe ni Siakam. Hindi tanking ang intensyon niya, trabaho lang araw-araw sa loob ng court. Samantala mga idol, imagine niyo ito. Sa susunod na NBA season, posible muling magsama sina Luka Doncic at Kristaps Porzingis sa Los Angeles Lakers. Si Porzingis ay magiging restricted free agent kaya may pagkakataon ng Lakers na bigyan siya ng malaking kontrata para siguraduhing pipirma siya sa kanilang koponan. Pero syempre, kung may magtapat na offer, pwede pa ring i-match ng Warriors kaya tense na tense ang situation. Alam naman natin, nakuha ng Warriors si Porzingis via trade mula sa Atlanta Hawks at hanggang ngayon hindi pa siya nakakalaro dahil sa injury. Pero kung sakaling makuha ng Lakers si Porzingis sa off-season, malaking bagay ito para sa floor spacing ng duo na sina Luka at Austin Reeves. Malakas ang kanyang presence sa perimeter shooting, dominant sa post-ups at may kakayahang mag-protect ng rim. Lalo na at may championship experience na si Porzingis, alam niyang paano manalo sa high-pressure games at pwede niyang ibahagi ang winning mindset sa buong koponan. Huwag ring nating kalimutan, dati na silang nagkasama ni Luka sa Dallas Mavericks, kaya may instant chemistry na pwede nilang i-reignite sa Lakers. Isipin nyo, ang kombinasyon ng vision ni Luka, shooting at spacing ni Porzingis at scoring ni Reeves, napaka-deadly sa court. Kaya mga idol, kung mangyari ito, handa na ang Lakers na maging serious championship contender. Ang saya lang isipin na makikita natin ulit ang duo na ito at baka maging game changer sa susunod na season. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Legit contender ba ang Lakers kapag nakuha nila si Porzingis? Challenge play because the officials can't see it. They're not close by. Porzingis with a monster one-handed for his shot off the pick and roll. They double up on Doncic, gets it to Porzingis, who fires and hits from downtown. Oh, check it out.